Nakapag-order na sila at hinihintay na lamang dumating. Hadriana, I'll get straight to the point. Seryosong wika ni Kevin makalipas ang ilang minuto. Napatingin tuloy siya rito. Why are you pretending to be a lesbian? She already expected it. Actually, I did not. Yun lang ang gusto niyong paniwalaan. Then why didn't you correct us? Tanong muli nito. May magbabago ba? Tanong ang isinagot niya rito. Isinandal ni Kevin ang likod sa kinauupuan. Do you like Juan Carlos? Patuloy nito. Pakiramdam niya ay nasa hot seat siya. Kevin, did you ask me out just to ask those nonsense questions? Di sana sa bahay mo na lang ako tinanong. Pagrereklamo niya rito at sinimangutan pa to. Tinaas naman nito ang dalawang kamay. Tanda ng pagsuko. Fine, I'm sorry. But you really look stunning tonight, Hadriana. Thank you. Mas okay yung ganyan. Let's not talk about others. We're here to enjoy. Nakangiti niyang sambit dito. Kukunin niya sana ang baso para uminom nang di sinasadyang nasagi niya ito dahilan para matapon sa kanya. Oh shit! Mura ni Kevin bago siya nilapitan. It's okay, I'm fine. Punta lang ako ng restroom. Awat niya rito nang pupunasan siya sana nito. Mabilis siyang tumayo at nagtungo ng restroom. Ang blazer niya ang nabasa kaya napagdesisyonan niyang alisin na lamang muna ito. Kaya ngayon ay lantad na lantad ang kaseksihan niya na walang dating kay JC. Nakaramdam siya ng inis nang maalala ang boss niyang baliw. Inasikaso na niya ang sarili. Baka mainip si Kevin at iwanan pa siya nito. Hindi alam ni JC kung ano ang pumasok sa isip niya at nakipag-date siya. Siguro dahil gusto niyang mawala sa isipan si Hadriana. Kaya niyaya niya ang isa sa kanyang mga fling. Isa tong modelo. Nasasabi niyang maganda naman ito. Pero kung ikukumpara kay Hadriana, wala itong panama. Shit! Kaya nga ako nakipag-date para mawala siya sa isip ko. Babe, are you okay? Untag sa kanya ni Michelle. Yeah, let's go. Aya niya na lang dito. Humawak naman ito sa kanyang braso. Nakapasok na sila sa looban nang mapansin niya ang isang bulto na pamilyar sa kanya. Hindi niya tuloy na iwasan lapitan to. Kevin? Pagkumpirma niya sa lalaking nakayuko habang busy sa pagkalikot sa cellphone. Nagangat ito ng ulo. Hindi nga siya nagkamali. Pero anong ginagawa nito dito? May kadate ito? Oh, cuz, what are you doing here? Gulat na tanong nito. Bago pa siya makasagot, ay nauna nang nagsalita ang babaeng kasama. We're on a date. Nakita niyang natigilan ng pinsan. Sino ka date mo? Di niya napigilang itanong dito. Bago pa ito makasagot, ay may nagsalita na sa kanyang likuran na kilalang kilala niya. I'm sorry, Kevin. Natagalan ako. Dahan-dahan siyang lumingon dito. And there she is. The most beautiful girl in red dress. Nakita niyang nanlaki ang mga chinita nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. Kung hindi pa nagsalita si Kevin ay hindi pa sila mag-aalis ng tingin sa isa't isa. It's okay, Hadriana. Sakto lang naman. Nandito na rin ang pagkain natin. Tumayo si Kevin at lumapit kay Hadriana. Naningkit ang mga mata niya nang makitang hinawakan nito si Hadriana sa may bewang. Hadriana, nandito pala ang pinsan ko at may date rin pala. Hindi niya alam pero hindi niya gusto ang pagkasabi ni Kevin noon. Babe, I'm hungry. Let's find our table. Singit ni Michelle na dun niya lang naalala na may kasama nga pala siya. Napatingin siya kay Hadriana at nakita niyang seryoso lamang ang mukha nito. If you want, we can share a table here. Papahanap tayo ng good for 4. Suggestion ni Kevin. No thanks, but we need privacy. Let's go, babe. Hindi na siya nakapalag nang hilahin siya ni Michelle palayo. Nakahanap sila ng pwesto, 2 mesa ang pagitan kina Kevin at Hadriana. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa inis. Halos gusto niyang hilahin si Hadriana palabas ng restaurant o kaya ibalot ang napaka-expose nitong katawan. Ano bang trip nito? May lesbian ba na kung makapagdamit ay dinaig pa ang isang tunay na babae? Hindi niya alintana ang kasama na kanina pa yata daldal ng daldal dahil ang buong atensyon niya ay nakina Hadriana at Kevin. Nang mapadako ang tingin ni Hadriana sa kanya ay iniwas niya ang tingin dito at sinubuan si Michelle na tila nagulat sa ginawa niya.
Hindi dapat itong makitang apektado siya. Pero hindi niya talaga maiwasang hindi lumingon sa gawin ng mga ito. Nakita niyang sinubuan ito ni Kevin. Napahigpit ang hawak niya sa kubyertos. "Babe, are you okay?" Tanong ni Michelle sa kanya. "Yeah," tipid niyang sagot. Nang makita niyang tumayo si Hadriana ay mabilis din siyang nagpaalam kay Michelle. Sinundan niya ito sa may restroom. Dahil malaki ang restaurant ay medyo malayo ang kinaroroonan ng restroom. Hinintay niya itong makalabas. Nang makita niya itong palabas ay mabilis niya itong hinatak palabas gamit ang back door. "Hey! What the? Let me go!" Angal nito habang pilit na hinihila ang kamay. Mas hinigpitan niya ang paghawak dito at nang makarating sa kanyang kotse ay mabilis niya itong pinapasok. Pero ayaw nito kaya binuhat niya na lang papasok. "Ay, kabayo!" Tili nito. Nang makasakay siya ay mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan. "JC, ano ba? Baka hinahanap na ako ni Kevin. Ano ba problema mo? Nakadrugs ka ba? Yung kadate mo baka magwala yun. Mukha pa man din payaso." Sunod-sunod nitong saad. Nanatili siyang tahimik pero gusto niyang maangiti sa tinawag nito sa kadate niya. Hinampas siya nito sa braso. "Adriana, gusto mo mama-aksidente tayo? I'm driving." Sita niya rito. "Wala akong pakialam. Just bring me back to Kevin." Pamimilit pa rin nito. "No, we need to talk whether you like it or not." Nagtitimpi siyang wag masigawan si Hadriana. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. "Because you're jealous." Sambit ng munting tinig sa kanyang isip. Hindi niya pinansin ang walang yang tinig na yun. "You're crazy, JC! Nababaliw ka na. Anong klaseng pag-uutak mayroon ka? My goodness! Baka nag-aalala na si Kevin." Patuloy na litanya nito. Narinig niyang tumunog ang cellphone nito at nang akmang sasagutin nito, ay mabilis niya yung hinablot. "Hey! My phone!" Siya ang sumagot. "I'm with her, so better go home now." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Kevin dahil pinatay na niya ang tawag at inilagay sa bulsa niya ang cellphone ni Hadriana. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho habang napansin niya ang pagkatulala ni Hadriana habang nakatingin sa kanya. "You're unbelievable, JC!" Bulyaw nito. Yes, he is unbelievable dahil kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isipan para hilahin ito. Inihinto niya ang sasakyan sa isang park. Bumaba siya at pinagbuksan ito ng pintuan. Pero hindi ito bumaba. "Lalabas ka o bubuhatin kita palabas." Banta niya rito. Mabilis naman itong bumaba. Pero inirapan siya. She's cute. Kinuha niya ang jacket na nasa backseat at iniabot dito. "Wear this." Utos niya. Tiningnan lamang nito ang ibinibigay niyang jacket. At nang hindi nito kunin yon, ay siya na mismo ang nagsuot nun dito. Tigas ng ulo. Mahina niyang saad pero rinig nito. Sinamaan siya nito ng tingin. Hinila niya to papunta sa may dulo na pwesto kung saan walang masyadong tao. "Yung kamay ko kanina kapahila ng hila," reklamo ni Hadriana. Binitawan naman niya ang kamay nito kahit tila kumukontra ang isang bahagi ng katawan niya. Ang sarap kasi sa pakiramdam na hawak niya ang kamay nito. Nakasamangot itong umupo sa isang bench na naroon. Sinundan niya to at tumabi rito. Nanaig ang katahimikan. Tila walang gustong magsalita. "Tutuka nga na lang ba tayo rito, JC? Pagkatapos mo kukunin sa kadate ko?" Nagpanting ang tenga niya nang marinig ang sinabi nito. He smirked. "Date? I thought you prefer a woman to. Then why are you with Kevin?" "It's none of your business." Napatiimbagang siya sa sinagot nito. "Sino ka ba talaga? Ano ba ang totoo mong pagkatao? Are you really a lesbian? Or are you just pretending?" Sunod-sunod niyang tanong. Nakita niyang natigilan ito. "Is it one of your ways to get your prey? Ibang paraan para malaya kang makalapit sa amin. At nang hindi umubra sa akin ang pang-aakit mo, ay si Kevin naman ang pinupuntirya mo, ha, Adriana?" Hindi niya alam bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. Masama siya nitong tiningnan. "What do you mean?" Napalunok siya nang masilayan ang napakagandang mukha nito na kahit mababakasan ng galit ay walang pinagbago. "Na nagpapanggap ka na isang tomboy para mapalapit sa akin at akitin ako para makasilo ka ng isang mayama."
dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi na ikinahinto niya sa pagsasalita. Sino ka para husgahan ako? Oo, boss kita. Pero hindi sapat na dahilan yon para husgahan mo ang pagkatao ko. At kung talagang inaakit kita, di sana hindi kita pinahinto ng halos may mangyari sa atin. Mahina pero baka sa tono ng boses nito ang tinitimping galit. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin dito. Sinampal mo ko? Alam mo bang wala pang nakakasampal sa akin? You deserved it! Really? Why? Am I lying? Kung ganun, ipaliwanag mo sa akin ngayon. Iba ang sinasabi mo sa ikinikilos mo. Isang lesbian, magsusuot ng ganyan na halos ipakita ng kaluluwa? Makikipag-date sa isang lalaki? Kung wala kang ibang pakay, then why? Hindi niya napigilang lakasan ang boses. Hindi ito nagsalita. Hindi mo ako nakuha kaya ngayon yung pinsang ko naman. What's next after your dinner? Sasama ka sa kanya sa hotel, sa kondo, o sa bahay mo? Answer me, Adriana! Iniisip niya pa lang na may mangyayari sa dalawa ay kumukulo na ang dugo niya. Nakita niyang ngumisi ito na mas lalong nagpainit sa ulo niya. And so what? Wala ka nang pakialam kung may mangyari sa amin. It's my life after all. Dahil sa sinabi ni Adriana, ay hinablot niya ang braso nito. Matalim naman siya nitong tiningnan na sinuklian niya rin. Stay away from Kevin. Pinaglalaroan ka lang niya. Nagbigay ng deal ang lolo namin na gawin kang tunay na babae kapalit ay ang pinakamamahal nitong yate. Yun ang rason kung bakit nakikipaglapit sa'yo si Kevin. Hindi ang tipo mong babae ang gusto niya. Kaya kung ako sa'yo, layuan mo siya dahil kapag nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, ay itatapon ka lang niya. Mahaba niyang paliwanag dito. Pero wala siyang nakitang reaksyon sa mukha ni Adriana. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso nito. Nakita niyang napangiwi ito, kaya mabilis niya rin binitiwan yun. You know my one rule. If you want to stay as my secretary, stop this little game of yours because you might regret meeting me, Adriana. Banta niya rito. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa. Baliw ba to? Nagagawa pa talagang tumawa. Are you threatening me, JC? Me? Well, I'm afraid. Muli itong tumawa ng nakakaloko, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Pera lang naman ang mahalaga sa'yo, di ba? Na kahit na muntik ka ng gahasain ay pinalampas mo lang kapalit ng pera? Napahinto ito sa pagtawa at nagtatanong ng mga mata ang ipinukol sa kanya. I wonder how many men already fucked you. Ilang lalaki na bang nagpakasawa sa'yo? Bakit hindi ko napansin kung gaano kakagaling mang-akit kahit wala ka pa mang ginagawa? You're an expert in this kind of job, aren't you? Sarkastiko niyang wika rito. Kita niya ang pagtalim ng mga mata nito at pagtiimbagang. She was furious, mad, at hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga inilalabas ng bibig niya. Kusa itong lumalabas na hindi niya mapigilan. Tumayo ito. Take me home. Matigas itong utos. Maglalakad na sana ito palayo nang pigilan niya ang isa nitong braso. Pero malakas itong hinawi ang kanyang kamay at humarap sa kanya. Did he just see pain in her eyes? Pero nawala rin yun bigla at napalitan ng walang emosyon nitong mga titig. Mr. Fonteverde, you don't know anything. You don't know me either. Ano bang alam mo sa pagkatao ko para kay dali mo akong husgahan? Well, I don't care. I don't have any reason to explain myself to someone who can even free himself from his past. Natulos siya sa kinatatayuan sa sinabi nito. Paano nito nalaman? Kanino? Kay Kevin? Kay Vince? Am I right? So before you judge someone, try to look at yourself first. We have our own reasons in our actions or decisions. Now, take me home bago ko papaduguin yung junior mo dahil sa bastos mong bunganga. Tumalikod na ito at mabilis naglakad pabalik sa sasakyan. Nasundan niya na lamang to. Gusto niyang magtanong pero kitang-kita niya ang galit sa mukha nito at baka totohanin nito na paduguin ng junior niya. Napakatapang talaga ng babaeng to. Kung sa iba niya sinabi ang mga salitang yon, ay baka nag-iiyak na sa harapan niya at nagdadarma.
Pero itong si Adriana, kakaiba. Habang binabato mo ay mas lalong tumatapang. Who is the real you, Adriana Montisilio? Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Adriana ay walang nagsalita. Seryoso lamang itong nakatingin sa labas ng bintana. Nang ininto niya ang sasakyan sa harap ng bahay nito, ay mabilis itong bumaba. Ni hindi man lang nagpaalam o tinapunan man lang siya ng tingin. Pero bigla itong bumalik. Here's your jacket and give me back my phone. Sabay lahad nito ng palad. Inabot niya rito ang cellphone at mabilis siya nitong tinalikuran. Nasundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga siya. Alam niyang masyadong masakit ang mga sinabi niya rito. Alam niya na kahit ipakita nitong hindi ito apektado, ay ramdam niyang nasaktan ito. Habang nasa biyahe pa uwi ay kinuha niya ang cellphone sa bulsa at nakita niya ang napakaraming missed call galing kay Michelle. Binaliwala niya yon at tinawagan ang numero ni Kevin. Nakailang ring bago nito sinagot. What? Asik nitong sagot. Pero para itong hinihingal. Nailayo niya ang cellphone sa tainga nang marinig ang pag-ungol nito. Fuck, Kevin! What are you doing? Bulyaw niya rito. Narinig niya ang pagtawa nito. Pleasuring myself, cuz. Pinatayan na niya ang tawag. Pinatay na niya ang tawag dahil mukhang di niya ito makakausap ng matino. May ginagawang milagro ang pinsan. Paano kung hindi niya hinila si Adriana? Baka ito ang... Shit! Malakas niyang mura at hinampas ang manibela. Kanina pa si Adriana nakatingin sa salamin. Bumabalik sa isipan niya ang mga nangyari kagabi. Ang mga panghuhusga ni JC sa kanya. Nagtagumpay siyang huwag mapaiyak sa harapan nito kahit sobrang nasasaktan na siya sa mga binibitawan nitong salita. Nasabi na ni Kevin ang ginawang deal ng lolo ng mga ito. Hindi nga siya makapaniwala nung una. Pero sabi naman nito na huwag niyang masamain yun. Sa totoo lang, hindi naman siya nakaramdam ng galit. Mas pabor pa nga sa kanya yun dahil si JC mismo ang lalapit sa kanya. Pero pinatunayan lang talaga nito na hindi siya nito magugustuhan. Dahil kahit may yati ng premyo, ay hindi siya nito nilandi. Malalim siyang napabuntong hininga. Pangit ba ako? Kausap niya sa refleksyon sa salamin. You're not ugly. You are the most beautiful girl I've ever seen. Sagot ni Miko habang papalapit sa kanya. Napakagwapo talaga nito. Ngayon ang engagement party ni Clara. Silang dalawa lang ni Miko dahil bukas pa ang uwi ni Mickey na hindi niya alam kung saan lupalop na naman nanggaling. Hinitian niya to. Ang gwapo natin na. Puri niya sa kapatid. Tumigil ito sa may likuran niya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat at matiim siyang pinagmasdan sa salamin. Don't mind that jerk. Siyang nawalan, hindi ikaw. Kaya be happy. Okay? Hahanap tayo ng mas gwapo, mas mayaman, at mas malaki ang... Bitin nitong sambit. Tinaasan niya ito ng kilay. Mas malaki ang puso para suklian ang pag-ibig mo. Tuloy nito na ikinatawa niya. See? You have the most beautiful smile, ate. Nambola ka pa, no? Wala pa ba sundo natin? Susunduin na lang daw sila ng driver ni na Clara para maihatid sa beach resort. Tumayo na siya at muling sinilayan ang sarili. Napakaganda ko para magmukmok. Makahanap nga ng papa ngayon. Puri niya sa sarili. Good girl, ate. Inalalayan na siya ni Miko pababa. Kagabi, nasa tabi niya si Miko habang umiiyak siya. Kinuwento niya lahat ng nangyari rito. Mas magaan pala kapag may taong nakikinig sa'yo. Mas nababawasan ang sakit. Kagabi pa nga nito gustong sugurin si JC. Buti napigilan niya pa. Basta para sa kanya, handang makipagpatayan ng kambal. Inawat niya rin na ipaalam kay Mickey dahil baka magmadali umuwi yun. Mapahamak pa. Dumating na ang sundo nila kaya ngayon ay nasa daan na sila patungo sa Isla Fonteverde na nasa Batangas kung saan gaganapin ang engagement ng kanyang beshi. Naramdaman niyang hinawakan ni Miko ang kanyang kamay. Relax. Show him what he lost. Nasaan na ang ate kong malatigre? Biro pa nito.